Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Si Samuel ay isang ordinaryong Kristiyano, namumuhay sa abala at modernong mundo kung saan ang mga temptasyon ay nagkukubli sa bawat sulok. Sa kabila ng kanyang debosyon sa pananampalataya, madalas niyang maramdaman ang isang agwat sa pagitan ng kanyang mga panalangin at ng kasagutan ng Diyos. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, bumagsak siya sa kanyang tuhod. "Panginoon," sambit niya, habang ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng emosyon, "bakit parang napakalayo mo? Hindi ba't sinabi mong ikaw ay laging naririyan? Bakit parang hindi kita maramdaman?" Habang nakatitig sa lumang Biblia sa kanyang mesa, isang panloob na udyok ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Nagbukas ang kanyang mata sa pahina ng 1 Korinto 6:1-0. Hindi ba ninyo alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, ang mga lalaking sumasama sa kapwa lalaki, ang mga magnanakaw, ang mga sakim, ang mga lasenggo, ang mga mapanlait, at ang mga mandarambong ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napatigil si Samuel. Ang kanyang mga mata ay tila dumaan sa bawat salita ng mabagal, bawat linya ay bumibigat sa kanyang konsensya. Para bang ang Diyos mismo ang nagsasalita sa kanya, inuudyok siyang suriin ang kanyang buhay. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape sa paborito niyang cafe, dumating ang kanyang kaibigan na si Daniel, dala ang isang ngiting tila nagtatanong. "Samuel, mukhang seryoso ka ngayon," biro ni Daniel habang naupo. "May nangyari ba?" Umiling si Samuel, ngunit alam niyang kailangan niyang magbahagi. "Daniel, nabasa ko kagabi ang isang talata sa Biblia na talagang tumama sa akin. Pakiramdam ko may sinasabi ang Diyos. Pero hindi ko maintindihan ang buong mensahe." Sumeryoso ang mukha ni Daniel. "Anong talata yon?" Binuksan ni Samuel ang Biblia sa kanyang telepono at binasa ng malakas ang mga salita mula sa 1 Korinto 6:1-0. Tahimik si Daniel matapos marinig ito, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagkaantig. "Samuel," sabi niya, "alam mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Pero siguro, may dahilan kung bakit ito tumimo sa'yo. Baka panahon na para seryosohin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa buhay mo." Sa mga sumunod na araw, hindi maalis ni Samuel sa kanyang isipan ang mga salitang nabasa niya. Sa kanyang panalangin, patuloy niyang tinatanong ang Diyos, ngunit tila isang sagot lamang ang naririnig niya sa kanyang puso, "Simulan mo sa iyong sarili." Minsan, habang nasa simbahan, napansin niya ang isang papel na iniwan sa upuan. Isa itong paanyaya para sa isang retreat na may pamagat na, "Ang 7 hamon sa kalinisan, isang paglalakbay tungo sa pagpapakabanal." Tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan? Sinabi niya sa sarili, "Ito na siguro ang sagot. Panahon na para harapin ko ang mga tanong sa sarili ko." Nang sumunod na linggo, dumalo si Samuel sa retreat. Sa unang gabi, tinanong ng tagapagsalita ang mga kalahok, "Ano ang pumipigil sa inyo upang maranasan ang lubos na kalooban ng Diyos sa inyong buhay?" Maraming nagsalita, ngunit tahimik si Samuel. Nang siya'y tinawag, tumayo siya, pinilit ang kanyang sarili na magsalita. "Sa totoo lang, anya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero ramdam ko na may kailangang baguhin sa akin." Pagkatapos ng sesyon, isang mas matandang lalaki na nagngangalang Pastor Elias ang lumapit sa kanya. "Samuel," sabi nito, "ang pagkilala na kailangan mo ng pagbabago ay ang unang hakbang. Pero tandaan mo, ang pagbabago ay hindi laging madali. Harapin mo ang iyong mga kahinaan, isa-isa, at hayaang ang Diyos ang magbigay ng lakas sa iyo." Ang gabing iyon ang naging panimula ng mas malalim na paglalakbay ni Samuel. Napagpasyahan niyang tuklasin, unawain, at labanan ang bawat aspeto ng kanyang buhay na maaaring humadlang sa kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang susunod na hakbang ay magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, nagising si Samuel sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana ng kanyang kwarto sa retreat center. Habang nakaupo sa gilid ng kama, naisip niya ang mga salitang iniwan ni Pastor Elias. "Harapin ang iyong mga kahinaan, isa-isa." Sa agahan, naupo si Samuel sa isang mesa na malapit sa bintana. Habang kumakain, napansin niya ang isang lalaking tahimik na nakaupo sa kabilang mesa. Siya'y mukhang kabataan, magiliw ang mukha, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata.
Nang mapansin ng lalaki na tinitingnan siya ni Samuel, ngumiti ito ng bahagya. "Hi, ako si Lucas," bati nito, sabay abot ng kamay. "Samuel," sagot niya at sila'y nagkamay. "Bagong sali ka rin?" Tumango si Lucas. "Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko dito. Pakiramdam ko lang kailangan kong maging narito." Nagkaroon sila ng maikling usapan habang kumakain, ngunit hindi nagtagal, napansin ni Samuel na may bigat sa bawat salita ni Lucas. Para bang may nais siyang ibahagi ngunit natatakot. Sa sesyon ng umaga, nagsalita ang isa sa mga tagapagsanay tungkol sa tema ng relasyon, ang plano ng Diyos para sa ating mga koneksyon sa iba. Pinag-usapan ang mahahalagang talata mula sa Biblia, kabilang ang Levitico 18:22, kung saan idineklara ang plano ng Diyos para sa mga ugnayan ng tao. Sinundan ito ng talakayan sa Roma 1:26-27 na nagbigay diin sa konsepto ng natural na disenyo ng Diyos para sa relasyon. Habang naglalakad pabalik sa kwarto, naabutan ni Samuel si Lucas sa isang bench, tahimik na nag-iisip. Nagpasya siyang lumapit. "Mukhang marami kang iniisip," sabi ni Samuel na upo sa tabi niya. Nagtagal bago sumagot si Lucas. Sa wakas, sinabi niya, "Samuel, sa tingin mo ba, lahat ng tao ay karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos?" Nagulat si Samuel sa tanong. "Naman," sagot niya. "Lahat tayo ay makasalanan, ngunit mahal pa rin tayo ng Diyos." Tumango si Lucas, ngunit hindi ito tumingin kay Samuel. "Minsan, hindi ko ramdam iyon," anya ng mahina. "Lalo na sa akin dahil sa kung sino ako." Naging tahimik si Samuel. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin ni Lucas, ngunit sa halip na magtanong, nagpasya siyang maghintay. Maya-maya, tumingin si Lucas sa kanya at nagpatuloy. "Ako ay bakla, Samuel. At habang alam kong mali sa paningin ng maraming Kristiyano, hindi ko alam kung paano ito baguhin. Gusto kong mahalin ang Diyos, pero pakiramdam ko lagi akong may agwat sa Kanya." Naging mas malinaw sa isipan ni Samuel ang pinagdaraanan ni Lucas. Para sa isang iglap, hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit naalala niya ang mga salita sa Biblia tungkol sa pag-ibig at biyaya. "Lucas," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, "hindi ko masasagot lahat ng tanong mo, pero alam ko ito, ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa ating mga kahinaan. At hindi niya tayo tinatanggihan dahil lamang sa ating mga pagsubok." Nagkaroon ng mahabang usapan ang dalawa. Sa bawat tanong ni Lucas, sumubok si Samuel na tumugon mula sa puso, hinuhugot ang sagot sa mga prinsipyo ng Biblia. Hindi ito laging perpekto, ngunit ramdam ni Lucas ang sinseridad. Kinagabihan, nagkaroon ng open forum session ang grupo. Ibinahagi ng tagapagsalita ang tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga laban at paghahanap ng suporta. "Walang sinuman sa atin ang perpekto," sabi niya. Ngunit ang pag-amin ng ating kahinaan ay isang hakbang tungo sa kagalingan. Sa pag-ikot ng mikropono, nagulat si Samuel nang tumayo si Lucas. Nag-umpisa itong magsalita, nanginginig ang boses. Ako si Lucas. At matagal ko nang kinikimkim ang isang bagay na alam kong maaaring hindi tanggap ng iba. Ngunit gusto kong subukan, gusto kong magsimula ng pagbabago." Nagpatuloy si Lucas na ipahayag ang kanyang kwento, pati na ang kanyang mga takot at pag-asam. Hindi niya binanggit ang detalye tungkol sa kanyang sexualidad, ngunit ang damdamin ay malinaw sa bawat salita. Nang matapos siya, ang katahimikan ay napalitan ng mga palakpak at pagtango mula sa mga naroon. Pagkatapos ng forum, nilapitan ni Pastor Elias si Samuel at Lucas. "Ang lakas ng loob mo, Lucas," sabi niya. "Ang unang hakbang ay palaging mahirap. Ngunit tandaan mo, ang Diyos ay higit pa sa anumang hamon." "Salamat, Pastor," sagot ni Lucas. "Pero paano ko sisimulan ang pagbabago? Pakiramdam ko ang layo ko pa rin." Ngumiti si Pastor Elias. "Lucas, magsimula ka sa biyaya ng Diyos. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sa halip, hayaang ang Diyos ang magtrabaho sa puso mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Naririto kami upang samahan ka." Sa pagbabalik sa kanyang kwarto, nag-isip si Samuel tungkol sa lahat ng nangyari sa araw na iyon. Napagtanto niya na ang mga sagot sa mga tanong ay hindi laging diretsyo. Ang Diyos ay gumagalaw sa mga paraan na hindi natin laging nauunawaan. Ngunit sa puso niya, alam niya ang isang bagay, ang pagmamahal at biyaya ng Diyos ay walang hanggan at ito ang pundasyon ng bawat pagbabago. Habang humiga si Samuel, isang panalangin ang lumabas mula sa kanyang puso.
Panginoon, turuan mo akong magmahal tulad mo. Gamitin mo ako upang maging ilaw sa mga taong naghahanap sa iyo. Maagang nagising si Samuel kinabukasan, ramdam ang lamig ng hangin at ang banayad na liwanag ng araw na dumadaan sa mga kortina. Sa kabila ng mapayapang umaga, gumugulo sa isipan niya ang mga nangyari kahapon, ang kwento ni Lucas, at ang malalalim na tanong na iniwan nito sa kanyang puso. Habang nagdarasal, humiling siya ng kaliwanagan, Panginoon, paano ko maipapakita sa iba ang iyong pagmamahal? Gamitin mo ako upang maipakita ang iyong liwanag. Sa panahon ng pag-aaral ng grupo sa Retreat Center, binasa nila ang mga talata mula sa 1 Korinto 6:18 negatibo 20 tungkol sa paggalang sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Habang binibigyang kahulugan ito ng tagapagsanay, tumayo si Ana, isang babaeng kilala sa retreat dahil sa kanyang maaliwalas na presensya. Pwede po ba akong magbahagi? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Tumango ang tagapagsanay at nagsimula si Ana. Gusto ko pong magkwento ng aking buhay. Dati akong nabubuhay na parang ang mahalaga lang ay ang hitsura ko. Palagi akong nasa social media, nagpapakita ng katawan, sinusubukan ang lahat ng paraan para mapansin. Ang tingin ko noon, yun ang kailangan para maging masaya. Tahimik ang grupo, nakikinig sa bawat salita ni Ana. Pero habang dumadami ang mga likes ko, lalo kong naramdaman ang pagkukulang. Para bang hindi sapat kahit anong gawin ko. Ang pagmamahal ng ibang tao ay laging pansamantala at palaging may kapalit. Hanggang sa isang araw, may isang kaibigan akong nagtanong sa akin, Ana, sino ba ang tunay mong piniplease, ang Diyos o ang mundo? Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Napayo ko si Ana, tila nag-aalinlangan kung dapat niyang ituloy ang kwento. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng mga nakikinig, nagpatuloy siya. Binuksan niya ang talatang ito sa akin, sabi ni Ana, hawak ang Biblia. Flee from sexual immorality. Ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang halaga ko ay hindi nasusukat sa hitsura o sa mga likes. Ang halaga ko ay dahil ginawa ako ng Diyos at ako'y kanyang minamahal. Nagtagpo ang mga mata ni Samuel at Ana. Para bang tinamaan siya ng sinabi nito. Matagal na rin siyang nakakaranas ng parehong pakiramdam, ang paghahanap ng halaga sa maling lugar, ang pagkapagod sa walang katapusang pagnanais na ma-validate ng iba. Sa lunch break, naglakas loob si Samuel na lumapit kay Ana. Ang ganda ng kwento mo kanina, sabi niya. Parang ramdam ko rin yung pinagdadaanan mo noon. Ngumiti si Ana, ngunit halata sa kanyang mga mata na marami pa siyang nais sabihin. Alam mo, Samuel, hindi madali ang magbago. Maraming beses kong gustong bumalik sa dati kong buhay. Pero sa tuwing naiisip ko yon, naaalala ko na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit sino. Ang mahalaga, nakikita ako ng Diyos bilang mahalaga at karapat-dapat. Tumango si Samuel, napaisip sa sinabi ni Ana. Sa panahong iyon, natanto niya na hindi sapat ang simpleng kaalaman tungkol sa plano ng Diyos. Kailangan itong ipamuhay sa bawat aspeto ng buhay, sa pananalita, sa kilos, at sa mga desisyon. Kinahapunan, nagkaroon sila ng praktikal na sesyon kung saan pinag-usapan ang impluwensya ng modernong kultura sa pananaw ng tao sa katawan at pagkatao. Binanggit ng tagapagsanay ang mga epekto ng social media, advertising, at fashion na madalas sumasalungat sa mga prinsipyong biblikal. Habang nakikinig si Samuel, naalala niya ang kanyang kapatid na si Grace, isang kabataan na sobrang naapektuhan ng social media. Napansin niya kung paano ito nagsimulang magbihis ng masyadong bukas, at kung paanong laging abala ito sa paghahanap ng perpektong litrato. Nang matapos ang sesyon, tinanong niya si Pastor Elias, Pastor, paano mo tutulungan ang isang taong tulad ng kapatid ko? Parang nawala na siya sa totoong mundo dahil sa impluwensya ng social media. Ngumiti si Pastor Elias. Samuel, hindi natin pwedeng pilitin ang tao na magbago. Pero pwede tayong magpakita ng halimbawa. Kung nakikita nila sa iyo ang pagkakaiba, ang buhay na payapa, masaya, at konektado sa Diyos, magiging interesado rin silang alamin kung saan nanggagaling iyon. Pagbalik sa kanilang kwarto, sinubukan ni Samuel tawagan si Grace. Sinagot naman nito ang tawag, ngunit halata sa boses ang pagiging abala. Kuya, ang tagal mong hindi tumawag, sabi ni Grace habang ang ingay ng musika sa background ay nagpapahiwatig na abala ito sa isang party. Naisip ko lang kamustahin ka, sagot ni Samuel. Naalala kita kanina habang nasa session kami dito sa retreat. May naisip lang akong itatanong. Ano yun? Sagot ni Grace, tila nagmamadali.
Naalala mo ba kung kailan ka huling masayang masaya, hindi dahil sa social media o sa mga kaibigan, pero dahil sa sarili mo lang? Natigilan si Grace. Ano bang klaseng tanong yan, kuya? Seryoso ka ba? Seryoso ako, sabi ni Samuel. Minsan kasi nakakalimutan nating ang halaga natin ay hindi nasusukat ng mga tao sa paligid natin, lalo na ng social media. Naiisip ko lang na baka kailangan mo rin itong marinig. Tumahimik si Grace. Matapos ang ilang segundo, marahan siyang sumagot, "Kuya, hindi ko alam ang sagot dyan. Pero salamat. Hindi ko akalaing mapapaisip mo ako." Kinagabihan, sa huling sesyon ng araw, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magbigay ng testimonya kung paano sila tinutulungan ng retreat. Muling tumayo si Ana. "Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng narito," sabi niya, pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. "Sa wakas, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban kong ito. Natutunan ko rin na ang pagiging halimbawa ng pagbabago ay hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga taong mahalaga sa akin." Habang nagpapalakpakan ng grupo, muling napatitig si Samuel kay Ana. Sa isipan niya, isang simpleng panalangin ang lumitaw, "Panginoon, gawin mo rin akong isang halimbawa ng iyong liwanag." Habang natutulog si Samuel ng gabing iyon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Napagtanto niya na ang pagbabagong inaasam niya ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang, ang pagpili ng tama sa bawat araw, at ang pagpapakita ng tunay na pagbabago sa mga tao sa paligid niya. Alam niyang mahaba pa ang kanyang paglalakbay, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niyang kasama niya ang Diyos. Maagang nagising si Samuel, ramdam ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang balat habang ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa kanyang bintana. Sa bawat hakbang ng kanyang umaga, dala niya ang bigat ng mga salitang narinig sa retreat tungkol sa kalinisan ng puso. Hindi niya maiwasang isipin kung paano ito tumutukoy sa kanya. Alam niyang maraming bagay sa kanyang isipan at damdamin ang dapat niyang harapin. Habang nagkakape sa kantin, nakita niya si Daniel, ang kanyang kaibigan mula sa simbahan, na tila may nais ding pag-usapan. Naupo ito sa tabi niya at binati siya ng isang mahinang ngiti. "Pare, seryoso ka yata," biro ni Daniel habang hinihigop ang kape nito. "Anong iniisip mo?" Umiling si Samuel, ngunit alam niyang kailangan niyang magbahagi. "Iniisip ko lang paano ko haharapin ang sarili kong mga isyu. Kanina lang, habang nagbabasa tayo ng Mateo 5:27-28, parang tinamaan ako. Sinasabi ni Jesus na kahit ang tingin na may pagnanasa, kasalanan na." Huminto siya at huminga ng malalim. "Alam mo, Daniel, minsan hindi ko mapigilang bumalik sa mga maling kaisipan. Nandyan pa rin sila." Naging seryoso ang mukha ni Daniel. "Samuel, lahat tayo may laban sa isipan. Kahit ako, parehas tayo. May mga pagkakataong parang wala namang masama dahil iniisip lang naman. Pero alam natin na mali iyon." Nagpalitan sila ng tingin na puno ng pangunawa. Sa sandaling iyon, ramdam ni Samuel na hindi siya nag-iisa sa laban. Sa sesyon ng umaga, ang talakayan ay nakatuon sa kalinisan ng puso. Ang bawat isa ay hinihikayat na suriin ang kanilang iniisip at damdamin. Nang magbigay ng pagkakataon para magsalita, nag-atubili si Samuel, ngunit kalaunan ay tumayo. "Ako si Samuel," panimula niya. "At gusto kong aminin na matagal na akong nakikipaglaban sa maling kaisipan. Alam ko na dapat kong baguhin ang ganito, pero hindi ko alam kung paano. Kaya nandito ako ngayon, naghahanap ng sagot." Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng kanyang pag-amin. Marami ang tumango, tila nauunawaan ang kanyang pinagdaraanan. Lumapit si Pastor Elias matapos ang talakayan. "Samuel, ang katapatan sa Diyos ang unang hakbang. Sa kanya ka magsimula at tutulungan kanyang linisin ang iyong puso." Kinahapunan, muling bumalik sa isip ni Samuel ang isang malalim na sugat mula sa nakaraan, ang kanyang dating kasintahan na si Clara. Nasira ang relasyon nila dahil sa kanyang kawalan ng katapatan. Matagal na niyang gustong humingi ng tawad, ngunit hindi niya magawang balikan ang sakit. Ngunit ngayong gabi, tila pinapalakas siya ng Espiritu Santo upang gawin ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Sa unang ring pa lang, sinagot ni Clara ang tawag. "Samuel," tanong nito, halata ang gulat sa boses. "Clara, pwede ba kitang makausap ng sandali? Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali noon." Sandaling natahimik si Clara bago sumagot. "Samuel, hindi ko inakalang tatawag ka pa. Pero salamat. Matagal na kitang pinatawad.
Sana natutunan mo na rin patawarin ang sarili mo. Pagkatapos ng tawag, napakagaan ng pakiramdam ni Samuel. Naramdaman niyang hindi lamang pagpapatawad mula kay Clara ang natanggap niya, kundi pati na rin mula sa Diyos. Sa huling sesyon ng araw, nagbigay si Pastor Elias ng paalala, ang katapatan ay hindi lamang para sa ating mga asawa o sa ating kapwa. Ito'y una sa lahat para sa Diyos. Kapag natutunan nating maging tapat sa Kanya, ang lahat ng iba pa ay susunod. Habang natutulog si Samuel ng gabing iyon, nagdasal siya, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat at dalisay. Turuan mo akong mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Maagang nagising si Samuel, ramdam ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana ng kanyang kwarto. Habang iniunat ang kanyang mga braso, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, alam niyang may hamon na naghihintay sa araw na ito. Ang tema ng retreat ngayong araw ay ang plano ng Diyos para sa pag-iisa, isang paksang tila napakalapit sa kanyang puso, ngunit puno ng mga tanong. Sa hapagkainan, nakaupo siya kasama si Daniel at Ana. Nagkaroon ng maikling usapan tungkol sa kanilang inaasahan para sa sesyon. Palagay mo, Samuel, tanong ni Ana habang hawak ang tasa ng kape, handa ka na bang harapin ang sarili mong pananaw tungkol sa relasyon? Tumitig si Samuel sa tasa niya. Hindi ko alam, sagot niya. Pero handa akong makinig. Nagsimula ang sesyon sa isang talakayan tungkol sa 1 Korinto 7:2. Binasa ng tagapagsanay ang mga salita ni Pablo tungkol sa kasal bilang proteksyon laban sa pakikiapid. Ang tahimik na kwarto ay napuno ng bigat ng talata, habang ang bawat isa ay nagmuni-muni sa kahalagahan ng pag-iisa sa plano ng Diyos. Para kay Samuel, tila paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga nakaraang relasyon na hindi nakabatay sa prinsipyo ng Diyos. Ang kanyang mga pagkakamali, na noon ay iniisip niyang walang saysay, ngayon ay nagiging malinaw na pahiwatig ng kanyang kawalan ng direksyon. Matapos ang sesyon, lumapit si Mateo, isang tahimik na lalaking nakilala niya sa retreat, upang magbahagi ng kanyang kwento. Samuel, gusto kong magpasalamat sa pagbabahagi mo kahapon, sabi nito. Naramdaman ko rin ang bigat ng usapan tungkol sa katapatan. Tumango si Samuel. Mateo, hindi madali. Pero sa tingin ko, dito tayo tinatawag ng Diyos, hindi ba? Ngumiti si Mateo. Ang plano ng Diyos para sa relasyon ay hindi lamang para sa kasiyahan natin, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Sa tanghali, nagdesisyon si Samuel na maglakad-lakad malapit sa lawa upang mag-isip. Ang tahimik na paligid ay tila nagbibigay sa kanya ng espasyo upang mas pagnilayan ang narinig niya. Habang naglalakad, nakita niya si Ana na nakaupo sa isang bato, nakatitig sa tubig. Pwede ba akong umupo? Tanong ni Samuel. Ngumiti si Ana, bagamat halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Naman, sagot nito. Mukhang marami kang iniisip. Umupo si Samuel sa tabi niya. Ikaw din, sagot niya. Ano bang iniisip mo? Napaisip lang ako, sagot ni Ana. Sa lahat ng sinabi nila tungkol sa kasal, parang naalala ko lahat ng maling relasyon na napasok ko. Palaging hinahanap ko ang tamang tao, pero hindi ko man lang naisip kung ako ba ang tamang tao para sa kanila. Tumango si Samuel, ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Alam mo, sabi niya, parang pareho tayo. Lagi kong hinahanap ang saya sa ibang tao, pero hindi ko iniisip kung ang relasyon ba ay ayon sa plano ng Diyos. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa kanilang mga nakaraan. Inamin ni Ana na dati siyang nasa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at kawalan ng direksyon. Si Samuel naman ay nagkwento ng kanyang sariling pagkukulang sa mga naging relasyon niya. Sa bandang huli, pareho silang napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagsunod sa plano ng Diyos. Pagbalik sa retreat center, nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na magtanong sa tagapagsanay. Tumayo si Samuel at nagtanong, paano namin masisiguro na ang relasyon namin ay nasa tamang landas, lalo na kung marami na kaming maling desisyon sa nakaraan. Tumango ang tagapagsanay, tila naunawaan ang bigat ng tanong. Samuel, ang Diyos ay Diyos ng panibagong simula. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses tayong nagkamali. Ang mahalaga ay ang desisyon nating magsimula muli sa ilalim ng kanyang gabay. Ang kasal ay isang banal na tipan, ngunit ang tipan na yon ay hindi tungkol sa perpektong tao. Ito ay tungkol sa perpektong Diyos na gumagabay sa dalawang taong nagpapakumbaba sa Kanya. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Samuel, nagpasalamat siya sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, naramdaman niyang may pag-asa.
Alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi magiging madali, ngunit handa siyang sumunod sa plano ng Diyos. Sa kanyang puso, isang panalangin ang bumulong, Panginoon, gawin mo akong karapat-dapat sa plano mo para sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na sundan ka, kahit mahirap. Sa muling pagbubukang liwayway, isang panibagong hamon ang naghintay kay Samuel. Ang paksa ng araw na iyon ay tungkol sa pagharap sa sarili, ang mga lihim na laban, ang mga kasalanan na madalas itinago at isinasantabi. Habang nakaupo sa silid ng retreat, ramdam niya ang bigat ng tema. Para bang ang bawat sulok ng kanyang pagkatao ay sinasalamin ng usapan. Ngunit alam niyang hindi na niya kayang umiwas. Ang araw na ito ay para sa kanya. Sa simula ng sesyon, nagsalita ang tagapagsanay tungkol sa kahalagahan ng kontrol sa sarili. Binasa niya ang isang talata mula sa 1 Tesalonica 4, 3:4, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Lumayo kayo sa pakikiapid, marunong sanang magtimpi ang bawat isa sa inyo at gamitin ang kanyang katawan sa paraang banal at marangal. Tumama ang mga salita kay Samuel. Ang mensahe ay malinaw, ang paglaban sa sarili ay isang hakbang tungo sa kabanalan. Habang nagkukwento ang tagapagsanay tungkol sa personal niyang laban sa tukso, tahimik si Samuel. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng mga pagkakataong siya ay nadapa sa kasalanan. Hindi niya mapigilan ang sariling sisihin sa mga maling desisyong ginawa niya sa nakaraan. Ang mga gabing nag-iisa siya, ang mga oras na hinayaan niyang maghari ang kanyang mga kahinaan, lahat ng ito ay bumalik sa kanya ng malinaw. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay parang alon na bumalot sa kanyang puso. Pagkatapos ng sesyon, nagpasya si Samuel na maglakad sa hardin ng retreat center upang makapag-isip. Hindi nagtagal, nakita niya si Pastor Elias na nakaupo sa isang maliit na mesa, umiinom ng tsaa. Lumapit siya, tila may nais sabihin ngunit hindi malaman kung paano umpisahan. Pastor, simula ni Samuel, pwede po ba akong magtanong? Ngumiti si Pastor Elias. Naman, Samuel. Ano ang nasa isip mo? Nag-atubili si Samuel bago sumagot. Paano mo haharapin ang kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, kahit na alam mong mali na? Paano mo mararamdaman na may pag-asa pa rin? Tumigil si Pastor Elias at tumingin kay Samuel, tila nagmumuni-muni sa tanong bago sumagot. Samuel, ang laban sa sarili ay isa sa pinakamahirap na labanan. Hindi dahil malakas ang kasalanan, kundi dahil madalas nating iniisip na mag-isa tayong lumalaban. Pero hindi totoo iyon. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Nagpatuloy siya, ang unang hakbang ay ang pag-amin sa kahinaan. Sa tuwing tinatanggap natin na hindi natin kayang magbago sa sarili nating lakas, binibigyan natin ng daan ang Diyos na kumilos. At pangalawa, huwag kang matakot na maghanap ng suporta mula sa iba. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa pag-uusap nilang iyon, naramdaman ni Samuel ang ginhawa. Hindi man nawala ang bigat ng kanyang pinagdaraanan, nagkaroon siya ng pag-asa na kaya niyang magsimula muli. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Pastor Elias at napaisip kung ilang beses na rin itong nakatulong sa iba na dumaan sa parehong laban. Sa hapon, nagkaroon ng aktibidad ang grupo kung saan bawat isa ay kailangang sumulat ng liham para sa kanilang sarili. Ang liham na ito ay magsisilbing paalala sa kanila ng layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Habang hawak ang lapis, hindi maiwasan ni Samuel na mag-isip ng malalim. Ano ba ang gusto niyang sabihin sa sarili niya? Samuel, sinimulan niya ang pagsusulat, huwag kang matakot harapin ang kahinaan mo. Hindi ka perpekto at hindi rin inaasahan ng Diyos na maging ganap ka agad. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang na ginagawa mo tungo sa Kanya. Huwag kang sumuko kahit mahirap. Habang sinusulat niya ang bawat salita, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang bigat ng kanyang kalooban. Para bang ang pagsusulat ay isang paraan ng pag-amin sa sarili niyang pagkukulang at pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Sa gabing iyon, nagkaroon ng huling talakayan ang grupo. Ang bawat isa ay hinikayat na magbahagi ng kanilang mga natutunan sa araw na iyon. Tumayo si Samuel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngayong araw, natutunan ko na ang laban sa sarili ay hindi ko kailangang harapin ng mag-isa. Kasama ko ang Diyos at kasama ko rin kayo, ang mga kapwa kong naniniwala. Salamat sa pagkakataong ito. Alam kong mahirap ang daan, pero alam ko ring hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang pagbabahagi, lumapit si Ana at Daniel. Pareho nilang pinuri ang lakas ng loob ni Samuel. Ang galing mo, Samuel, sabi ni Ana. Ang hirap ng sinabi mo, pero totoo.
Hindi natin kaya ng mag-isa. Pero kasama natin ang Diyos. Habang natutulog si Samuel ng gabing iyon, nakaramdam siya ng bagong simula. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit may tiwala siyang ang Diyos ang gagabay sa kanya sa bawat hakbang. Sa kanyang puso, isang panalangin ang bumulong, Panginoon, salamat sa iyong lakas. Bigyan mo ako ng tapang na harapin ang sarili ko araw-araw. Ang umagang iyon ay tila tahimik ngunit puno ng bigat. Sa tema ng araw, pinagtuunan ng retreat ang isa sa pinakamahirap na issue sa buhay ng tao, prostitusyon. Hindi lamang ito usapin ng kasalanan, kundi isang larangan ng kawalang katarungan, pagsasamantala, at pagkaputol ng dignidad ng tao. Habang nakaupo sa kanilang usual na grupo, ramdam ni Samuel ang tensyon sa hangin. Alam niyang ito ang araw na maglalantad ng mas malalalim na sugat sa mga naroon. Nagsimula ang sesyon sa isang talata mula sa 1 Korinto 6:15-16 na. Habang binabasa ng tagapagsanay ang mga salita, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ni Kristo? Tatanggalin ko ba ang bahagi ni Kristo upang gawin itong bahagi ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. Ang bigat ng talata ay parang pumipigil sa paghinga ni Samuel. Napaisip siya, hindi lang tungkol sa kanyang mga nakaraang kahinaan, kundi pati na rin sa mga sistemang nagdadala ng mga tao sa ganitong sitwasyon. Matapos ang pagbabasa, nagkaroon ng talakayan tungkol sa epekto ng prostitusyon sa lipunan. Binuksan ng tagapagsanay ang usapin hindi lamang bilang isang kasalanan, kundi bilang isang siklo ng pagsasamantala. Ang prostitusyon, sabi niya, ay madalas na hindi lamang tungkol sa personal na pagpili. Ito rin ay dulot ng kahirapan, kawalan ng oportunidad, at mga sistemang pumipilit sa tao na ibenta ang sarili nila. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinatawag na husgahan sila. Tinatawag tayong umaksyon para mabago ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng sesyon, lumapit si Samuel kay Ana. Pareho silang tahimik, ngunit halata sa kanilang mga mata ang dami ng iniisip. Ana, tanong ni Samuel, naiisip mo rin ba kung paano tayo makakatulong sa mga taong nasa ganitong sitwasyon? Tumango si Ana, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Samuel, ang hirap isipin na maraming tao ang nadadala sa ganitong buhay. Pero alam ko rin na hindi sapat ang awa. Kailangan nating kumilos. Sa tanghalian, isang espesyal na panauhin ang dumating. Siya si Julia, isang babaeng dating nasa prostitusyon, ngunit nailigtas mula sa ganitong buhay sa tulong ng isang simbahan. Tahimik ang buong grupo habang nagsasalita si Julia. Noon, simula niya, pakiramdam ko wala na akong halaga. Ang tingin ko sa sarili ko ay isang bagay na pwedeng gamitin ng iba, at pagkatapos ay itapon. Huminto siya, ngunit sa kabila ng kanyang mga luha, lumabas ang isang ngiti sa kanyang mukha. Pero isang araw, may isang tao na nagsabi sa akin na mahal ako ng Diyos. At doon nagsimula ang pagbabago. Habang patuloy na nagkukwento si Julia, ramdam ni Samuel ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit higit doon, naramdaman din niya ang pag-asa. Sa kabila ng lahat, naroon si Julia, malakas, puno ng pananampalataya, at handang ibahagi ang kanyang kwento. Nang matapos siya, nagpalakpakan ng lahat, ngunit higit pa sa palakpak, ang kwento niya ay tumimo sa puso ng bawat isa. Kinagabihan, nagkaroon ng grupong diskusyon tungkol sa kung paano sila maaaring makatulong sa kanilang komunidad. Nagbahagi ang bawat isa ng kanilang ideya, mula sa pag-aalay ng panalangin hanggang sa pagbuo ng mga programang makakatulong sa mga biktima ng prostitusyon. Nang dumating ang oras ni Samuel na magsalita, tumayo siya at nagtanong, paano natin masisimulan ang pagbabagong ito? Ang laki ng problema at parang imposible. Tumango ang tagapagsanay, halatang naramdaman ang bigat ng tanong. Samuel, tama ka. Malaki ang problema. Pero ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang. Kung may magagawa kang maliit na bagay, gawin mo ito ng may pananampalataya. At tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya si Samuel na magdasal ng mag-isa sa chapel ng retreat center. Habang nakaluhod, humiling siya ng gabay mula sa Diyos. Panginoon, sabi niya, gusto kong makatulong, pero hindi ko alam kung paano. Gamitin mo ako upang maging bahagi ng pagbabagong nais mo para sa mundong ito. Habang pauwi na siya sa kanyang kwarto, nakita niya si Julia sa hallway. Lumapit siya at nagpasalamat. Julia, maraming salamat sa kwento mo. Nagbigay ka ng inspirasyon sa aming lahat. Ngumiti si Julia.
Samuel, ang kwento ko ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa Diyos na nagligtas sa akin. At alam kong gagamitin ka rin niya para magligtas ng iba. Sa huling sesyon ng gabi, nagbigay si Pastor Elias ng huling paalala. Ang laban para sa katarungan ay hindi madaling laban. Ngunit ito ang tawag ng Diyos para sa atin. Huwag tayong matakot na umaksyon, sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa natin, kasama natin siya. Habang natutulog si Samuel ng gabing iyon, naramdaman niya ang panibagong layunin sa kanyang puso. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang personal na pagbabago. Ito rin ay tungkol sa pagtulong sa iba na makalaya mula sa mga kadena ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang puso, bumulong siya ng isang simpleng panalangin, Panginoon, gamitin mo ako. Hayaan mong maging instrumento ako ng iyong katarungan at pag-ibig. Ang hangin ng umaga ay puno ng lamig, ngunit may kakaibang init na naramdaman si Samuel habang naglalakad papunta sa lugar ng kanilang susunod na sesyon. Sa araw na ito, ang tema ng retreat ay tungkol sa isang masiselang paksa, ang proteksyon ng mga relasyon, partikular na ang mga kaugnayan sa loob ng pamilya. Isa itong usapin na bihirang talakayin sa harap ng iba, ngunit napakahalaga para sa pag-unawa sa plano ng Diyos. Habang nakaupo, bumasa ang tagapagsanay mula sa Levitico 18:6, walang sinumang lalapit sa sinuman sa kanyang sariling pamilya upang alisin ang kanilang kahubaran. Ako ang Panginoon. Malinaw ang batas, ngunit ang bigat ng paksa ay tila nagdulot ng katahimikan sa silid. Ang bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa konsensya ng bawat isa. Ramdam ni Samuel ang tensyon, ngunit hindi rin niya maalis ang kuryosidad tungkol sa kung paano ito tatapusin. Matapos ang pagbasa, ipinaliwanag ng tagapagsanay ang konteksto ng talata. Ang pamilya, ayon sa plano ng Diyos, ay isang sagradong institusyon na nilikha upang maging ligtas na lugar ng pagmamahal, respeto, at paglago. Ngunit kapag ang mga hangganan ay nilabag, ang pamilya ay nagiging pinagmumula ng sakit at pagkasira. Ang layunin ng talakayan ay hindi lamang upang tukuyin ang kasalanan kundi upang maunawaan ang mga pinsalang dulot nito at kung paano ito maisasaayos. Pagkatapos ng talakayan, binigyan ang bawat isa ng oras upang magmuni-muni. Habang naglalakad si Samuel sa hardin, nakita niya si Ana na nakaupo sa lilim ng isang malaking puno. Malayo ang tingin nito at tila may iniisip ng malalim. Lumapit si Samuel at naupo sa tabi niya. Ang lalim ng iniisip mo, biro ni Samuel. Ngumiti si Ana, ngunit halata sa kanyang mukha ang lungkot. Samuel, ang dami kong naalala. May mga sugat sa pamilya namin na hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Napayo ko siya, tila nahihiya sa sariling pagbubunyad. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong ni Samuel. Sandaling nag-isip si Ana bago tumango. Lumaki ako sa isang pamilya na parang perpekto sa labas. Pero sa loob, puno kami ng hidwaan. May mga bagay na nangyari na hindi ko kayang banggitin, pero nagdulot ito ng malaking lamat sa relasyon naming magkakapatid. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami buo. Tahimik na nakinig si Samuel. Hindi niya alam kung paano sasagot, ngunit naramdaman niyang ang pag-upo at pakikinig ay sapat na sa sandaling iyon. Alam mo, Ana, sabi niya sa wakas, hindi ko man lubos na nauunawaan ang nararamdaman mo, pero naniniwala akong may paraan para maibalik ang pagkakaisa sa pamilya mo. Ang Diyos ang nagsimula ng relasyon, at siya rin ang may kakayahang mag-ayos nito. Napangiti si Ana, kahit may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Samuel. Minsan, sapat nang may nakikinig. Kinahapunan, bumalik sila sa sesyon kung saan ang bawat isa ay hinikayat na magbahagi ng kanilang mga karanasan sa pamilya. Maraming kwento ang tumutok sa mga pagsubok, mga sugat na dulot ng paglabag sa tiwala, mga galit na hindi naayos, at mga relasyong nasira dahil sa kawalan ng komunikasyon. Nang dumating ang oras ni Samuel na magsalita, tumayo siya at huminga ng malalim. Isa rin akong produkto ng sirang pamilya, simula niya. Lumaki ako na laging may away ang mga magulang ko. Madalas akong nagtatago sa kwarto para hindi marinig ang mga sigawan. Noong una, akala ko normal lang iyon. Pero habang tumatagal, napagtanto kong malaki ang epekto nito sa akin. Naging mahirap para sa akin ang magtiwala sa iba at palaging may takot akong masaktan. Huminto siya sandali, tinipon ang lakas ng loob bago nagpatuloy. Pero dito ko natutunan na hindi pa huli ang lahat. Kung kaya nating lumapit sa Diyos at magpakumbaba, kaya rin niyang ibalik ang nasirang relasyon. Matapos magsalita si Samuel, marami ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang kwento niya ay tila naging inspirasyon sa iba na harapin ang kanilang sariling mga sugat.
Sa gabing iyon, nagkaroon ng espesyal na panalangin para sa mga pamilyang dumadaan sa pagsubok. Habang nakaluhod si Samuel, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling mga alaala. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman din niya ang pag-asa. Panginoon, bulong niya, pagalingin mo ang bawat sugat na dinadala namin. Dalhin mo kami sa lugar ng kapatawaran at pagmamahalan. Habang papunta siya sa kanyang kwarto, nakita niya si Ana na muli niyang nakausap kanina. Samuel, tawag nito, salamat sa lahat ng sinabi mo. Hindi ko alam kung kaya ko nang ayusin ang pamilya ko, pero dahil sa iyo, gusto kong subukan. Ngumiti si Samuel. Hindi mo kailangang gawin ng mag-isa, Ana. Kasama mo ang Diyos. At kung kailangan mo ng suporta, narito ako. Sa huling sesyon ng gabi, nagbigay si Pastor Elias ng huling paalala, ang pamilya ay isang biyaya mula sa Diyos. Maaring masira ito ng kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng biyaya niya, maaari itong mabuo muli. Huwag tayong matakot na magsimula sa kapatawaran, sapagkat sa kapatawaran nagmumula ang tunay na kalayaan. Habang natutulog si Samuel ng gabing iyon, napuno ang kanyang puso ng bagong pananaw. Alam niyang hindi madali ang daan tungo sa pagkakasundo, ngunit naniniwala siyang ang Diyos ay may kakayahang gawing posible ang imposible. Sa kanyang puso, isang tahimik na panalangin ang umalingaw-ngaw, Panginoon, gamitin mo ako upang maging tagapagbigay ng kapayapaan sa mga relasyon, lalo na sa mga nasira. Sa pagsapit ng huling araw ng retreat, ramdam ni Samuel ang pagbabago sa paligid at sa loob niya. Ang mga dating estranghero na kasamahan sa retreat ay tila naging bahagi na ng kanyang pamilya. Ngunit higit pa sa pagkakaibigang nabuo, alam niyang ang pinakadakilang biyaya ay ang mga aral na natutunan niya, mga aral na hindi lamang para sa kanyang puso, kundi para sa kanyang buhay sa labas ng retreat center. Ang tema ng araw ay malinaw, panibagong simula. Habang naglalakad papunta sa lugar ng sesyon, narinig niya ang tawag ni Daniel mula sa likuran. Samuel! Hinahanap kita. Kamusta ang pakiramdam mo sa huling araw natin dito? Tanong ni Daniel habang naglalakad sila magkatabi. Ngumiti si Samuel, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong lungkot. Parang ayokong matapos, Daniel. Pero alam kong hindi natatapos dito ang lahat. Ito ang simula ng bagong yugto para sa akin. Sa kanilang huling sesyon, binasa ng tagapagsanay ang isang talata mula sa Roma 12, 1:2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Hinihimok ko kayo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Ang bawat salita ay parang direktang sinasabi kay Samuel. Ang panawagan na huwag makiayon sa mundo, ang hamon na magbago ng kaisipan, at ang pangako ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos ay tumimo sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang panibagong simula ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa kasalanan, kundi sa patuloy na pagsusumikap na maging mas malapit sa Diyos. Pagkatapos ng sesyon, binigyan ang bawat isa ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang kwento at natutunan. Ang bawat salita na binitiwan ng kanyang mga kasamahan ay puno ng emosyon, may pasasalamat, may pagsisisi, ngunit higit sa lahat, may pag-asa. Nang dumating ang oras ni Samuel na magsalita, tumayo siya at huminga ng malalim. Ang retreat na ito ay parang isang salamin para sa akin, simula niya. Nakita ko ang sarili kong mga kahinaan, ang mga sugat ng nakaraan, at ang mga bagay na kailangan kong baguhin. Pero higit pa roon, nakita ko rin ang laki ng biyaya ng Diyos. Natutunan kong hindi huli ang lahat. Lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magsimula muli. Habang nagsasalita si Samuel, napansin niyang nakatingin sa kanya si Ana, Daniel, at iba pang mga kasamahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsang-ayon, at ang kanilang mga ngiti ay tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngayong pauwi na tayo, patuloy ni Samuel, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo sa labas. Pero alam ko na may kasama ako, ang Diyos, at kayo, ang mga naging kaibigan ko dito. Pagkatapos ng kanyang pagbabahagi, lumapit si Pastor Elias sa kanya. Samuel, sabi ng pastor, ang panibagong simula ay hindi palaging madali. Pero tandaan mo, ang pagbabago ay nangyayari araw-araw, hindi isang beses lang. Sa bawat desisyong ginagawa mo, piliin mo ang kalooban ng Diyos. Habang naghahapunan sila ng kanyang mga kasamahan, nagkaroon ng mas magaan na usapan. Ngunit sa kabila ng tawanan, ramdam ang lalim ng kanilang koneksyon. Alam mo, Samuel, sabi ni Ana habang umiinom ng tsaa,
hindi ko makakalimutan ang mga sinabi mo kanina. Naging inspirasyon ka sa akin. Salamat. Ngumiti si Samuel. Hindi ko magagawa ito kung wala rin kayo. Ang bawat isa sa atin ay nagtulungan para maabot ang puntong ito. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon ng huling pagtitipon sa ilalim ng mga bituin. Ang bawat isa ay nagdala ng kandila bilang simbolo ng kanilang panata sa Diyos. Habang hawak ang kandila, tahimik na nagdasal si Samuel. Panginoon, salamat sa pagbibigay ng panibagong simula. Gamitin mo ako upang maging ilaw sa iba, tulad ng naging ilaw mo sa akin. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, inawit ng grupo ang isang simpleng himno. Ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid, tila umaabot sa langit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Samuel ang presensya ng Diyos, hindi lamang sa paligid niya, kundi sa loob mismo ng kanyang puso. Sa pagbabalik niya sa kanyang kwarto, nag-empeke si Samuel ng kanyang mga gamit. Ngunit sa bawat ipinasok niyang bagay sa kanyang bag, alam niyang ang dala niya pauwi ay higit pa sa mga gamit. Ang dala niya ay ang aral, pag-asa, at lakas ng loob na magsimula muli. Habang natutulog ng gabing iyon, isang simpleng panalangin ang bumulong sa kanyang puso, Panginoon, salamat. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng bagong simula na ito, pero nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang aking gabay, ang aking lakas, at ang aking pag-asa. Sa pag-uwi ni Samuel mula sa retreat, ramdam niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Ang dating bigat ng mga sugat at kasalanan ay tila napalitan ng bagong layunin. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan ng kanilang bahay, isang katotohanan ang sumagi sa kanyang isipan. Ang tunay na hamon ay hindi sa loob ng retreat, kundi dito, sa mundo kung saan naroon ang mga tukso at pagsubok. Binuksan niya ang pinto, at sinalubong siya ng masiglang yapak ng kanyang nakababatang kapatid na si Grace. Kuya! Ang tagal mong nawala, sabi nito habang niyayakap siya ng mahigpit. Napangiti si Samuel. Para bang ang simpleng yakap ng kapatid ay nagsilbing paalala na may mga bagay pa rin sa buhay na talagang mahalaga. Habang naghahapunan kasama ang kanyang pamilya, napansin niyang mas bukas ang kanyang puso sa kanilang usapan. Dati-rati, madalas siyang tahimik at hindi gaanong nakikisali, ngunit ngayon ay ramdam niya ang init ng kanilang pagsasama. Ang kanyang ama, na madalas ay seryoso at tahimik, ay nagbiro tungkol sa pagkahilig ni Grace sa social media. Tumawa ang lahat at sa sandaling iyon, naisip ni Samuel kung gaano kahalaga ang mga ganitong sandali. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang normal na buhay bilang isang empleyado sa opisina. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang trabaho, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga natutunan niya mula sa retreat. Nang makita niya ang kanyang mga kasamahan na abala sa kanilang mga gawain, naisip niya kung gaano karami sa kanila ang maaaring nagdadala rin ng mga bigat na tulad ng sa kanya dati. Paano kaya ako magiging ilaw para sa kanila? Tanong niya sa sarili. Sa isang coffee break, lumapit sa kanya si Eric, isa sa kanyang malalapit na kaibigan sa opisina. Samuel, parang ang saya mo ngayon ah. Parang may ibang glow ka, sabi ni Eric habang umiinom ng kape. Napangiti si Samuel. Medyo, Eric. Galing kasi ako sa isang retreat. Parang ang dami kong natutunan tungkol sa sarili ko at sa plano ng Diyos para sa buhay. Tumango si Eric, halatang interesado, ngunit may bahagyang alinlangan. Retreat? Ano bang ginagawa doon? Parang hindi ko maisip ang sarili ko sa ganyang bagay. Ngumiti si Samuel. Hindi ko rin maisip noon, pero malaking tulong siya. Ang dami kong na-realize tungkol sa mga bagay na akala ko maliit lang pero malaking epekto pala sa buhay ko. Habang nagkukwento si Samuel, napansin niyang tila lumalalim ang interes ni Eric. Sa bagay, sabi ni Eric sa wakas, parang gusto ko rin subukan minsan. Mukhang maganda. Sa hapon din iyon, habang naglalakad pa uwi, dumaan si Samuel sa isang simbahan. Hindi niya napigilang pumasok at magdasal sandali. Habang nakaluhod, nagpasalamat siya sa Diyos para sa pagkakataong magbago. Panginoon, sabi niya, salamat sa pagbibigay ng bagong simula. Tulungan mo akong gamitin ang natutunan ko para maging inspirasyon sa iba. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Samuel ang kanyang mga natutunan. Sa kanyang opisina, mas naging maunawain siya sa kanyang mga kasamahan. Kapag may problema, pinipili niyang maging positibo at magbigay ng suporta kaysa sa magreklamo. Sa kanyang pamilya, sinimulan niyang gawing tradisyon ang sama-samang pagdarasal tuwing gabi.
Sa kanilang komunidad, nagboluntaryo siyang tumulong sa isang outreach program para sa mga kabataan. Isang araw, habang abala sa kanyang volunteer work, lumapit sa kanya si Ana, na kasama rin niya sa retreat. "Samuel, hindi ko akalaing makikita kita dito," sabi ni Ana, puno ng saya. Napangiti si Samuel. Ana. Ang galing no. Parang lahat ng natutunan natin doon, unti-unting nagiging totoo sa buhay natin. Tumango si Ana. "Alam mo, Samuel, malaking tulong ka rin sa akin noon. Kung hindi dahil sa mga sinabi mo, baka hindi ko pa rin sinusubukang ayusin ang pamilya ko ngayon." Nagpatuloy ang kanilang usapan, at sa bandang huli, napagdesisyonan nilang magsimula ng isang maliit na grupo sa kanilang komunidad upang ibahagi ang mga natutunan mula sa retreat. "Siguro," sabi ni Ana, "kung ano ang naging tulong ng retreat sa atin, pwede rin nating ibahagi sa iba." Tumango si Samuel. "Tama ka. Hindi natin kailangang maging perpekto para makatulong. Ang mahalaga, ginagawa natin ito para sa Diyos." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumaki ang kanilang grupo. Ang mga dating estranghero ay naging mga kaibigan, at ang mga buhay na tila puno ng bigat ay unti-unting napuno ng liwanag. Sa bawat pagtitipon, nararamdaman ni Samuel ang pagkilos ng Diyos hindi lamang sa kanyang buhay kundi sa buhay ng iba. Isang gabi, habang nag-iisa si Samuel sa kanyang kwarto, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng retreat. Ang bawat aral, ang bawat luha, at ang bawat panalangin ay tila bumuo ng isang bagong tao sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa siya perpekto. Marami pa siyang kailangang ayusin, marami pang hamon ang darating. Ngunit sa kabila ng lahat, may tiwala siyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Habang nakatingin sa bituin sa labas ng bintana, bumulong siya ng isang simpleng panalangin, "Panginoon, salamat. Ang buhay ko ay iyong binago at patuloy mong binabago. Gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. Ikaw ang aking lakas at ikaw ang aking pag-asa." At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Samuel ang presensya ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas, ngunit sigurado siyang handa na siya. Sapagkat sa kanyang puso, alam niyang ang bawat hakbang ay bahagi ng plano ng Diyos, isang buhay na ganap na nakatuon sa kanya. Lumipas ang 1 taon mula nang matapos ang retreat na nagbigay ng panibagong direksyon sa buhay ni Samuel. Sa panahong iyon, maraming pagbabago ang naganap sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang komunidad. Ang bagong si Samuel ay hindi perpekto, ngunit malinaw sa kanya ang landas na tinatahak niya, ang sundin ang plano ng Diyos, anuman ang hamon. Sa isang tahimik na linggo, naupo si Samuel sa isang maliit na parke malapit sa kanilang simbahan. Ang paligid ay puno ng sigla, mga batang tumatakbo, mga pamilya na nagkukwentuhan, at ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain mula sa karatig na tindahan. Sa gitna ng kasiyahan, hawak ni Samuel ang kanyang journal mula sa retreat, binabalikan ang bawat pahina. Sa bawat salita, naalala niya ang hirap, ang pag-iyak, at ang mga panalangin na isinuko niya sa Diyos. Ngunit higit pa roon, nakita niya kung paanong ang biyaya ng Diyos ay naging sapat upang baguhin siya. Ang dating bigat ng kanyang mga kasalanan at sugat ay tila naging pundasyon ng kanyang bagong layunin sa buhay. Maya-maya, dumating si Grace, ang kanyang nakababatang kapatid, at naupo sa tabi niya. "Kuya, seryoso ka na naman, biro nito." Napangiti si Samuel at isinara ang kanyang journal. "Hindi naman," sagot niya. "Binabalikan ko lang ang mga nangyari noong retreat. Ang dami ko palang dapat ipagpasalamat." "Alam mo, kuya," sabi ni Grace habang iniabot ang isang kape, "ang laki ng pagbabago mo simula noong bumalik ka. Mas malapit na tayo bilang pamilya, mas bukas ka, at ramdam namin na mas masaya ka ngayon." Tinitigan siya ni Grace, puno ng pasasalamat sa mata. "At dahil doon, gusto kong malaman mo na inspirasyon ka rin sa akin." Halos hindi makapagsalita si Samuel. Sa lahat ng pagbabago sa kanyang buhay, hindi niya akalaing ang simpleng pagbabagong sinimulan niya sa retreat ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga taong mahalaga sa kanya. Napayuko siya at tahimik na nagpasalamat sa Diyos sa sandaling iyon. "Grace," sabi niya, "hindi ako ang nagbago sa sarili ko. Ang Diyos ang nagbago sa akin. Kung may inspirasyon kang nakikita sa akin, iyon ay dahil sa Kanya." Tumango si Grace, ngunit nagkaroon ng isang mapaglarong ngiti sa kanyang labi. "Pwede ba akong sumama sa susunod mong retreat? Parang gusto ko ring maranasan iyon." Natigilan si Samuel ngunit napangiti ng malaki. "Siyempre.
Pero hindi mo kailangang hintayin ang retreat. Pwede kang magsimula ngayon. Kahit saan ka naroroon din ang Diyos. Sa sumunod na linggo, dinala ni Samuel si Grace sa maliit na grupo na binuo nila ni Ana matapos ang retreat. Sa kanyang gulat, dumarami na ang mga miyembro nito, at marami na rin ang nagbabahagi ng kanilang sariling kwento ng pagbabago. Sa gitna ng grupo, nakita niya si Ana, abala sa pag-aasikaso sa mga bagong dating. Samuel, sigaw ni Ana, malugod na niyayakap siya. Ang saya ko at kasama mo si Grace ngayon. Parang kahapon lang noong nag-uusap tayo tungkol sa kung paano natin maibabahagi ang natutunan natin, at ngayon, tingnan mo naman ang nangyayari. Tumingin si Samuel sa paligid. Ang bawat mukha ay nagliliwanag, puno ng pag-asa at determinasyon. Napagtanto niya na ang simpleng pagsunod sa tawag ng Diyos ay maaaring lumikha ng hindi mabilang na pagkakataon para sa iba. Ang kanyang panibagong simula ay naging daan para sa maraming panibagong simula. Bago matapos ang pagtitipon, nagkaroon ng maikling panalangin ang grupo. Habang nakapikit si Samuel, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Panginoon, bulong niya, salamat sa lahat ng biyaya. Gamitin mo pa ako upang mas marami ang makakilala sa iyo. Sa labas, habang naghahanda ng umuwi, huminto si Samuel at tumingala sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag at ang hangin ay malamig ngunit banayad. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng Diyos, hindi lamang sa paligid niya kundi sa loob niya. Ang buhay ko ay iyong inialay, Panginoon, bulong niya. Ikaw ang simula at wakas. At habang sinusundan kita, alam kong ang bawat hakbang ay magdadala sa akin sa iyong liwanag. Habang naglalakad pa uwi kasama si Grace, alam ni Samuel na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ang kanyang panibagong simula ay nagiging tulay para sa iba. At sa bawat araw, sa bawat desisyon, patuloy niyang pinipiling mabuhay para sa Diyos, isang buhay na puno ng pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Gusto naming malaman kung sino ang mga nakarating hanggang dulo. I-comment ang salitang pagbabago sa ibaba. Sa ganitong paraan, malalaman naming isa ka sa mga naghahangad ng paglago at panibagong simula. Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong salita, excited na kaming makita ito.